Yan, good morning. At ngayong araw yung bagyo dito sa Isabela, medyo malakas yung ulan, walang tigil yung ulan dito at saka yung hangin. So ngayong umaga naman medyo hupa-hupa na kasi kaninang gabi hanggang madaling araw sobrang lakas ng ulan. So ngayon yan yung mga na-damage. Yan, yung mga pananim ko, awa man, natumba na yung mga tubo. At palabas ako ngayon sa dito sa sentro, dito kila Commander sa ano daw dito sa sitio. Gawa ng kailangan namin bumili ng SIM card kasi yung SIM card namin walang signal dito. Yung gamit namin ay Globe tsaka Smart, walang signal dito. Sabi ni tatay, may SIM card dito na malakas, yung bagong SIM card ngayon dito SIM. So bibili tayo sa labasan kasi sa labasan lang daw meron nun. Para sa ganun makapag-upload kami, tsaka may contact din sa mga pamilya namin sa Bicol, may makontakan din kasi ang hirap pag walang ano. May wifi naman doon kila Commander, kaya lang ngayon kasi brown out, kaya hindi rin magamit yung wifi. Yung mga SIM card namin wala naman signal, kaya bibili ako dun sa labas, medyo malayo lang, nakabuta naman tayo. Hirap ko yung buta ni tatay, kaya safe naman tayo sa daan. Mamaya papakita ko sa inyo yung ilog kung bakit hindi kami makatawid. Grabe yung ilog, sobrang laki, sobrang lakas ng agos ng ilog ngayon. Mamaya papakita ko sa inyo. May mga nabuwal din ditong puno. Tumba. Nakawawa dito yung mga tanim, mga mais, saka tubo na halos tumumba na gawa ng hangin saka ulan. Nakaharang pa sa daan. Yan, pabalik na ako at nakabili mo tayo ng SIM card yan. Tig-isa kami nila Marcos saka ni Commander. Para sa ganun, pare-pares kami may internet, may makontak. Grabe, layo. Grabe mga saging, tumba na. Kawawa man. Dinadaanan natin. Dito na ako sa uba nagdaan kasi mas malapit dito. Kaya lang mas pangit yung daan, pero okay lang, mas malapit kasi dito. Pag doon kasi ako sa taas, halos parang naikot pa papunta kila Commander, paikot ka pa sa daan, kaya dito na lang mas malapit. Hindi ko alam kung tama itong dinadaanan ko, pero baka dito nga. Nakadaan ako dito isang beses kasama yung anak ni Commander. Yan, ganito pa ang lagay ng ilog dito ngayon, kaya hindi pa kami makatawid, hindi pa kami makabiyahe kasi kailangan ibalsa yung sasakyan. Kaso nga ganito, walang nabiyahing balsa kasi ganito yung ilog. Tingnan niyo mo kung ano kalakas. Halos bang baha talaga siya. Gawa yan ng magdamag na ulan kagabi, tapos kanina ulan, hangin. Yung mais nga doon sa kabila, kawawa yung pananim doon kasi may ano rin doon sa kabila, doon may ganito rin, ilog din. Nakapagitna yung mais. Yung iba siguro inanod, pero sawa naman ng Diyos, may natira kahit pa paano, may mapakinabangan pa. Kaya lang nasa kabila doon, sa kabila niyang mais na yan, may mais din doon, wala na, hindi na mapakinabangan kasi inanod na. Grabe sobrang lakas. Medyo maano naman na yung panahon, humuhupa na yung ulan, yung ulap niya medyo lumiliwanag na. Siguro nakalipas na yung bagyo dito sa Isabela. Kaya yan, medyo okay na. Siguro mga ilang araw, pag okay na itong ilog, pag pwede na magbiyahe yung balsa, yun, balik na kami sa Bicol. Pero ang alam ko, hindi pa makapunta ngayon sa Bicol kung ano yung mga kalsada pa na barado ng mga landslide. Yan, papakita ko sa inyo. Ito yung mga videos sa Bicol na dadaanan namin papunta sa amin sa Kapalonga.
Yan. Kanya naman yung dadaanan papuntang Kapalonga. Siguro pag medyo okay na yun. At ang alam ko naman, tinatrabaho na ng mayor doon sa amin para matanggal yung mga baradong daan, yung mga nagibang bundok na humarang sa kalsada. Nakita ko naman na tinatrabaho na, tinatanggal din agad. Kaya siguro pag hupa nitong ilog dito, saktong-sakto okay na rin ang daan doon. At makakauwi na tayo. Yan, pasensya na rin doon sa mga beneficiary na hindi pa makauwi dyan kasi nga ganito inabot tayo ng bagyo dito sa Kawayan, sa Isabela. Yan, punta muna tayo kila Aman at magtanghalian muna tayo. Good morning, at ito yung kadugtong ng vlog natin kahapon. Di na ako nakapag-vlog kahapon kasi may mga inasikaso din dun sa bahay. So, yung nga, nung makabili tayo ng SIM card, kahit paano naman, may nakontak naman ako sa Bicol. Okay naman yung kapatid ko dun sa Daet, saka sila mama. So, saka dun din sa Kapalonga, hindi naman daw masyadong na grabe yung pinsala dun. May mga pinapanood din ako mga live, saka mga update yung mga taga ron. Na grabe lang talaga, Camarines Sur. May ilang parte ng Camarines Norte na sobrang grabe din binaha. Pero doon sa may sa amin, ang alam ko may mga gumuho lang na bundok sa tabi yung dinadaanan papuntang sa mga kalsada. Diyan, papunta kami ngayon sa taas ulit para bumili naman ng ulam. At di pa rin kami makaalis, gawa ng stranded pa rin, malaki pa rin ang ilog. Tsaka yung dinadaanan ng bangka is nasira. Kaya naantay lang munang maayos yun, tsaka inaantay humupa yung ilog. Kaya nandito pa rin kami ngayon sa Disulap sa loob pa. Hindi pa makatawid ng kabila. Siguro antay lang namin magawa yun, yung sa ano-anong bangka, tsaka humupa yung ilog. Tapos balik na kami sa Bicol. Saka marami rin sasabi na viewers na hindi pa passable yung ibang lugar na madadaanan. Tama-tama, sakto. Habang nandito kami, siguro naayos naman na yun, nahupa na yung mga baha doon. Kaya siguro pag labas namin dito, medyo okay na rin yung dadaanan. Hindi na rin kami mahihirapan. Dito lang mahirap, maputik. Kahoy. Bibili na kami ng bangus dito. Yun na lang ulamin namin. Ilang araw. 4 na perasong bangus. Di rin man makalabas sa mismong sentro. Gawa nga ng ilog. Ayan. Buti naman kahit paano medyo uminit na. Kaya lang grabe yung pinsala sa tanim. Ano? Yan o. Grabe. Hanggang dun sa gitna. Parang mga dinadaanan ng ano ng ipu-ipong gitna ano. Oo, ang dami halos naka pero yung gitna ay kawawa. Yung mga tubo nabual na. Kawawa man yung may-ari nito. Grabe. Marami pa po ditong naapektuhan na pananim, hindi lang namin napuntahan. Kuha ng umuulan-ulan. Hindi kami makalabas din halos. Saka syempre kailangan din natin ng safety. Hindi kami pinapalabas dito basta-basta. Huwag nga itong mga malalaking puno, matumbahan tayo. Medyo mainit naman oh. Maganda ng gumaganda ng panahon. Kasi siguro mga ilang araw lang hupa ng ilog. Magtuloy-tuloy lang na ganito. Sabi nga nung dapat ngayon pwede na umuna yung bangka. Ang problema, umulan pa kagabi. Magdamag pa rin umulan kagabi. Kaya hindi na yung bangka. Hindi pinayagan pang tumawid. Si Marcos. Medyo mainit na. Kaya nakabili na kami bangus, 4 na piraso. Ulam na namin to ng tanghali hanggang gabihan. So, kung
marami-rami sabaw, baka umabot pa ito kinabukasan. Kasi hati-hatiin naman siya, paparamihin para sa ganun matipid. Ilan naman kami dito, kailangan magtipid. Kuya, dami? Dito mga nangingisda. Bahal na kumanda. Sa likod na kami dumaan. Ito yung pinakamalapit na daan. Yung mga tanim ni nanay. Yan, medyo umuho pa na yung ilog dito. Saka yun, maganda na rin ang panahon, mainit na rin sa wakas naman. Salamat sa Panginoon kasi kahit pa paano naging safe tayo, mga pamilya natin naging safe. Saka yun, pinagbigyan tayo ng gumaganda ng panahon na maging ayos na ulit, bumalik na sa dati yung panahon. Saka itong ilog, yun na nyo naman yan. Siguro baka bukas balik ka sa normal na ulit yung ilog. Kaso inaayos pa yung sa tatawiran ng bangka. Wala pang bangka ngayon na na tumatawid doon. Inaayos pa yung parang dinadaanan ng sasakyan. Saka inantay pang tumigas yung sa may daanan kasi naputi ka ng ng sobra. Sobrang lambot nun. Kaya inantay lang matumigas yun at pwede na ulit daanan. Siguro by tomorrow or sa isang araw makakalabas na kami dito sa Disulap, sa Isabela. Tapos balik na kami doon sa Bicol. Pero di pa namin alam, aramin pa namin yung daan sa Quezon tsaka sa Batangas kasi balita namin sobrang baha din doon at lubog din yung ilang bayan doon. Alamin pa namin kung kaya namin makatawid doon, makadaan doon, kung passable na siya. Kasi yung ibang balita hindi pa pwedeng daanan kasi yung dun sa parting Batangas saka sa ilang lugar sa Quezon. So check na lang namin mamaya, mag-aantay kami ng update sa balita mamaya or hanggang bukas natin kung pwede na makatawid dun. At yun, dito lang kami sa sa Disulap. Siguro hanggang dito lang muna yung vlog natin at update ko na lang kayo pagka yung makalabas na kami dito sa Disulap para pauwi ng Bicol, para na sa ganun makamusta natin yung mga beneficiary natin doon kung anong mga nangyari na doon. Kasi medyo matagal tayo dito. Dapat nung nakaraan pa kami nakauwi kaso wala tayong magagawa. Nagsama yung panahon, dumaan yung bagyo. At balita ko may isa na naman bagyo, tapos itong si Christine balak pa yata bumalik. Hindi ko alam. So yan, antayin na lang ng update. Siguro yung pagpalabas na kami, bigyan ko kayo ng update kung makakabalik na kami ng Bicol. Yun. Muli hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama sa vlog ko, sa panonood ng mga videos natin. At yun, mag-iingat kayo palagi, lalo na sa mga kababayan natin na nasaranta ng bagyo dyan sa Batangas, sa Bicol. Yan. Bangon lang ulit. Kaya natin to. Ilang bagyo na rin yung dumaan sa atin, pero kinakaya naman natin. Yan. Mag-iingat kayo palagi at God bless.